Yung yung ang unit namin na yung 12IB, yung pumalit na si Colonel Del Pilar, yung pag-assign na namin sa area ng part of Iloilo. Napunta kami 1986, yung nag-change administration na, then malakasan na ang galawan ng CPP-NPA, extremist, mga subversive. Ano yung grupo na yun? Mga CPP-NPA. Sinong commander na? Maraming commander. Maraming commander na enkwentro namin dun sa part of an. Pero overall, under niya ni Kasilis, yung time na yan. Kasilis, siyang malakas. 1986, na-deploy kami doon sa Kalinog. Pagdating namin sa Kalinog, yung 3rd Division, nandun sa Hamindan, under construction pa. So kami, nag-construct pa din kami doon sa Kalinog, sa nagiging headquarters namin ng 12IB. So, nagkaroon ng information na Bago yun, paano na-organize yung... SOF. Oo. Pagdating doon sa Kalinog, doon nag-umpisa pag-organize ng Special Operation Force. Kami na yung one team, ang una. Ang naggawa si Colonel Del Pilar. Ang nag-assist amin si Captain Yangson, Jaime Yangson. So, ilan kayo ng master na binuo? Primero, one team pa. One team. Ikaw? Ako, Melinson, si Sumsyo, si Tuason, si Gundo, si Tromata, Babila. 7. Ngayon, nagkaroon ng yung additional team kasi walang replacement walang backup. So, nagiging 2 teams. Sila na ni Dayaday, Sergeant Dayaday, si Kibyar, pero patay na sila. Tapos sila si Halawig, patay na rin si Halawig, doon sa Iloilo. Na-enkwentro namin yung NPA. Namatay doon sa area. So, parang duplicate sila. Reserve. Reserve sila. Pag kami umuwi sa Cebu, 7 kami, mayroon pa rin 7 maiwan. Striking force ng headquarter. Bakit kayo umuwi sa Cebu na dito? Dahil sa panata nga eh. May panata kami. Kailangan namin umuwi pag Holy Week. Pagdating sa Holy Week, makauwi kami. Lahat kayo yan dito? 7 kami. Ako ang nagdala. 7 para blessingan, para pagtapos ng Holy Week, pagbalik, relax ng mga 1 week, saka akyat sa bundok. Renew na yun. Tapos na yun, hindi yung dasal lang ang kailangan dyan. Saan ang punta? Doon sa Cebu. Sa Cebu, sa 3rd Division. So, yung 12IB, yung nandyan na kami sa Kalinog, na tayo na yung batalyon camp namin, doon sa kampo, yung headquarter, na-organize na yung Special Operation Force, yung kami na nga, nagkaroon ng information. Yung, dahil sa, yung lahat ng may tatoong ganito, nga SOF, Special Operation Force. Yung meaning nito, hindi kayo Soldier of Fortune, hindi. SOF yan. Special Operation Forces. Big sabihin, Suicide Squad. Parang ganan ba? Akyat kami sa bundok. One team, back up ng isang team. Hiwala-hiwala yan. Parang one section. Ang lip bragging method ang tactics. Kung pasok doon, pag na-engage yung isang team, halimbawa kami maka-engage, yung isang team magmamaneuver. Yan. Yan ang ginawa namin, actually, nagiging accomplish yun. Nagiging, parang base battalion ang 12IB
Sa unit, Tagbis Batalyon yan. Dahil sa ganun. Dahil sa maraming accomplishment sa SOF. Ina-encuentro, engagement, naging Bas Batalyon ang PIB. Dahil yung nagiging share namin doon sa trabaho. Ang mentality ko kasi, kung anong binigay sa akin na mission, gusto ko matapos para makapagpahinga. Kaya pagdating namin sa panahon na, sabi ang expression ko kasi, trabaho. Pagdating sa trabaho, trabaho. Kaya nga pagdating naman sa yung sinasabi nating serbisyo, sakripisyo. Pagdating sa serbisyo, katotohanan ng serbisyo. Ang katotohanan ng serbisyo. Pagdating naman sa sakripisyo, yung sakripisyo talaga. Ibig sabihin, parang kung naging kasalanan man namin na may nangyari sa engagement, siyempre, tao lang tayo bilang Kristiyano. Hindi ka rin patawad sa Diyos na mablisingan ka, bibigyan ka pa ng mahabang buhay o sagrado power sa kanila, mabigyan ka ng knowledge, yung hindi ka mawala sa isip, kasi karamihan sa sundalo, maraming nawarsya. Kunting putok, wala na, hindi na alam kung anong gagawin. Para, totoo yan ang sinasabi ko. Ngayon, yun ang hindi ko makalimutan lahat ng nagiging na-assign ako sa PIB. Mas mahirap ang naging kalaban kaysa Muslim sa NPA. Sa NPA kasi hindi mo alam kung sino kalaban mo. Harap mo lang, kalaban mo na. Dahil sa mga komunidad, sa kanila na yun. Oh. Ngayon, ang ginawa namin, CMO. CMO, parang umiiyak na ako sa mga tao doon. Naghalos magpakaawa. Hindi naman nagtagal, mayroon nagbigay ng impormasyon, masa. Actually, hindi natin na masisi kasi hawak sila ng komunista. Sasabihin sila ang sundalo ng kabus. Sila ang sundalo sa kabus. Ang tawag sa military, sa army, Hapon. Sabi ko, tingnan mo yung mga mukha namin, Hapon ba? Yun, kinakausap ko yung mga komunidad doon sa bundok. Yung mga mangyan pang iban, mga Aita, sa parte sa Iloilo. Nadaanan namin sa Kapis, Kalinog, Kapis, saka namin bundok ng Daan Sur, Daan Norte, giclear namin yan. Sa Daan Norte, nandun si Commander, limutan ko yung commander. Maraming kasing commander doon. Yung sa Daan Sur, si Commander Jimenez. Yung dito sa Kuan, sa Daan Norte, isang commander na mayroon siyang kapatid na official sa Army, Division. May isa, hindi ko lang may pangalan kung sino. Kasi alam na naman yan, naka-record na yan eh. So, yung Jimenez, yung napasok namin bago napasok namin yung kampo, nag-request ng Sikorsky, yung helicopter maghubin, yung palabad dito. Yung ano niya, pero Sikorsky pa. Dalawang Sikorsky naglalanding doon sa landing doon sa Kalinog, sa batalyon. Para kilibon kayo. Kami ang sakay, ang two teams, Magiliborn. Mga 1,000 air distance galing sa kampo, binaba kami sa kalahati, i-drop. Then, siyempre, makita kami nila, nag-drop kami. Hindi nila alam kung saan kami lulusot. Yung na-surprise sila, na-akyat namin yung bundok, nandun yung kampo ni Commander Jimenez, na-surprise namin sila. Nakuha namin ng armas, napasurrender namin na walang putok. Paano nyo mas nagdikitan yun? Makit kami. Anong oras nyo ginapa? Kuan pa lang, sa mga alas 9 ng umaga, naglakad kami. Pero na-overview na namin yung saan yung kampo kasi may guide. Oh. Ngayon, nagtago, saing, tapos pagdating naman mga medyo, madilim-dilim, lakad. Ayan ang sa ranger kasi,
yung sa akin naging experience, mas maganda yung ulan. Makakatulong. Kasi pag walang ulan, marami nakaabang. Pag naulan, yung kalaban, nagtatago yan. Tulog. May iba, magpadundo yan. So, doon ang time na maka-penetrate ka. So, inantay nyo talaga na may ulan. Kung magtago kami, ang tempo naman, nagka-ulan-ulan. Nagtago kami kasi high ground sila eh. May makikita ka, abangan ka. Kung dadaan kami sa trail, doon ang engagement, wipe out kami. So, gumawa kami sarili namin kasada. One trail. May ranger nga, gawin ang taktika nga. You're right, iris nga eh. Kasi naging expression ko sa tropa, ang sabi ko lang sa kanila, do not doubt. If you are doubt, you erase the coverage of doubt. Yun naging expression sa kanila. Ano ibig sabihin yung doubt? May kaba ka sa dibdib, tanggalin mo yung kaba. Para ma-pursuit mo yung vision mo. Kasi kung nauna yung takot, di ka ma-accomplish. Sa miging mission na taas sa'yo. Eh akong binagbigyan, punta doon. Kaya sabi sa tropa, always yes lang daw ako. Walang no. Pag sinabi ni Batcom na, punta nyo doon, i-recon yung area na yun kasi may information. Yes, sir. Yung iba ng tropa, medyo may galit, pero wala silang magawa. Nag-iisip, pero may doubt. Oh, doubt sila. Sabi, yung ano ko sa kanila, you erase the coverage of doubt. Kasi, yung report na yan, kung hindi pupuntahan, hindi tayo maniniwala, yun pala, nandyan na malapit sa kampo, kailangan i-clear natin. Positive or negative, puntahan. Kasi may information. Okay, naging totoo man. Di na pa layo namin yung kalaban. Hanggang umabot kami sa area ng na-clear na namin yung daan sur, daan norte na makita na namin yung kabilang bundok. Ang dito sa parte sa Rojas. Doon na tayo sa napasok nyo. Oh. Paano yung pagpasok nyo doon? Sa camp na yun? Pag yung nag-Gilliborn kami, na-drop kami doon sa mga air distance sa kampo ng kalaban ni Jimenez, yung kay Commander Jimenez. Mga, siguro, estimate ko doon, mga 800 meters na lang. Dinarap kami sa, Sikorsky. Hulog, Gilliborn. Bagsak. Then, lakad. Hanggang na-hit namin doon sa paa ng hill, naghinto kami. So, ang tuktok nun is kampo. Kampo, ang tuktok. Na paa, hinintay namin yung medyo madilim, inakyat namin yan. Oh, ulan-ulan, di timing. Yung naapakan namin yung pinaka-hilltop, nakapatong na kami, nag-observe kami. Eh may mga kubo-kubo. Nandun pala si Commander Jimenez. Nag-observe kami hanggang nagliliwanag. Oh, kasi umakyat kami doon hanggang nagsambay kami alas 12 ng gabi. Nandun na kami sa area eh. Nakabang na kami. Naghintay lang kami yung galaw eh. Nakikita nyo. Makikita na yung movement. Wala man kaming NBG. Talagang kasi Oo, nakikita. dikita na. Yung pag nagliliwanag na, tsaka namin sinurprise. Parang raid. Walang putok. Nagpas. Timing na. Commander ang na-hit ko. Anong sabi mo doon? Sabi ko, walang gagalaw. Walang gagalaw. Ikaw si Commander Jimenez, kasi may impon eh, Jimenez. Ikaw si Jimenez. Ngayon man siya. Pasalamat nga siya dahil hindi siya pinatay. Ang labas doon, surrender sila lahat. So, sigaw ka na mag-surrender ka lang? Oo, mag-surrender na. Surrender. Eh, dinala namin sa baba. Pero pag dala ng baba, tawag sa helicopter, tawag sa batalyon, kinuha ng helicopter, haulis na doon, nandun yung mga armas sa unit. Walang putok, Walang patay. surrender kampo. No, nagiging surrender sila kasi hands up sila eh. Na-surprise. Eh kung nakatunog sila, di bakbakan. Yun naging magandang experience doon. Tapos yung sa sunod naman na Pero, area, ano yung master? Ilan sila katao doon? mga 40 plus. 40 plus, 2 teams lang kami. 40 plus 2 teams na kayo? Walang putok, surrender sa inyo? Surrender. Under ni Commander Jimenez. One eye. Kasi yung bakit ng one eye siya, tama yun eh. Yung isang mata niya. Ang nag-guide namin doon, yung ex-barangay captain, Pulong, yung nagiging, nang sa MPA ba? Again sila kasi bundok eh.
Yan ang si Juan. Pumunta ko ng Iloilo, sa Kalinog, one time nga nagbisita ko doon. Pinuntahan ko yung nag-surrender. Kilala ko, kinakausap nila. Maganda, no? Pero mayroong gumagalaw pa rin. Kinukuha ba? Nagkaroon ng mass recovery. Lahat ng nag-surrender, gusto na recovery. Pero overall, doctrines doon, nandun si Ka Silis. Under ni Ka Hilis yun. Si Angkadre. So, ang ganda ng ano mo doon, accomplishment noon, after noon. So, after naman, sir, ano sunod na? Yung na-accomplish na namin yun, napaibaba namin yung grupo ni Commander ni Minis, doon sa batalyon, Pati mga baril. mga baril, registered tanan. Pati mayroong isa doon na gusto siyang patayin, pinahukay na. Pinahukay. Ngayon, kasi ang mga sibilyan doon, mga masa, ang sasabi, Sir, paano kami lalaban na wala kaming armas? Binigyan ko ng idea. Mayroon ngayong armas. Kasi sa Ilonggo, yung binangon, yung itak, binangon sa kanila. May binangon ka, gamitin mo. Pakainin mo kasi magsaing sila ng kanin, malaking kaldero. Lahat ng mga hayop nila doon, ihawin para lang sa grupo ng kalaban, sa NPA. Kasi sa masa sila. Ngayon, sabi ko, magluto ka, pakainin mo. Kung damihan mo lang bitsin, ginawa man ng tao doon, pinakain. Yung paghihiga, tulog-tulog, duyan yan. Kinuha na yung baril. Yung nakadikit sa kanya, tinadtad niya. Kung niya, inistrapay na, naratol yung mga NPA. Nakuha niya yung 10 baril. Dilagay niya sa sako, tinago niya. Tumakbo siya, pumunta ng batalyon. Nakalimutan ko lang ang apelido. Tagal na kasi yun eh. Pumunta ng batalyon, nag-impose siya, ganon-ganon. Kami naman ang umakyat. Naghilibor na kami, pinuntahan namin yung Daan Norte. Nandun sa Daan Norte. Nakuha namin yung isang sako na pinasok niya yung mga baril. Armalite, carbine, tsaka garan, mayroong import niya, assorted firearm. Nandun, galing sa NPA yun. Baba na naman, iba na namang area. Doon akong, hanggang nakarating kami dun sa Rojas. Sa Rojas, doon naman, yung lugar, ang pangalan, yung barangay, mga santo, sa Rojas, ang ano doon, may barangay na San Jose, barangay San Jose, San Santiago, pero mga residensya doon, puro mga, kuan ba, influensya kalaban. Kanang basbis. Yun ang nangyari. Tapos, noong 1989 na, iba na ang battalion commander, si Santiago na ang naging battalion commander, nag-request ako na transfer. 1989. Ayaw ako, tinigilan ako ni Santiago, Junicio Santiago, battalion commander ng 12IB. Pumalit kay Del Pilar. Tinigilan ako na hindi ako magpa-relieve. Kasi exposed na ako doon sa sa Iloilo. Sa Capiz, basta part sa Iloilo, lahat ng area dyan na napasukan ko na. Yung Dumalag, Dumaraw, dito na may, basta, hindi ko na mabanggit yung area, may ibang lugar. At saka yung batalyon commander ng 15IB, under ni Tanya, Yap ata yun, Kernel nga, naambos dun sa Iloilo. Kami din ang humabol. Ang isa na-ambusir. So, yun yung nagiging istorya na magandang gusto mo sa 12IB. Sa 12IB, akong doon ang malakas ang ano doon. Kasi doon ang na-promote ako doon. 6 months, promote. 6 months, promote. 6 months, promote. Yung sa kampo na nakuha mo, promote ka doon. Promote ako doon. Kasama yung kasamahan ko. Actually, pang Baylor. Dalawang kampo nakuha ako. Ngayon, siyempre, sabi ko, kung ma-promote ako, promote din tropa. Kung sino nagkasama. So, parang sunod-sunod ka. Yung pag-promotion ko, 6 months lang, promote ako. Duty sergeant. Another 6 months, nagiging staff sergeant. Pag 1989, pag-assign ko ng, na-transfer ako ng 89 dito sa
Port Division. Okay. Dito naman sa Port Division, Mm. anong area mo doon sa Kuwan? Oh. Ano naman yung hindi mo naman makalimutan na karanasan pero Oh.